Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Bayan sunod-sunod na bilateral meetings ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ang plenary session sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Ilang kasunduan rin ang nilagdaan, kabilang na dyan ang trade agreement para sa mas mabilis na daloy ng mga produkto sa ASEAN region. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Live, Rod. Hazel, Ryan, dalawang mahalagang kasunduan na may kinalaman sa kalakalan ang nilagdaan ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 47 ASEAN Summit and related summits. Bukod dito, nagkaroon din ng mga bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines nito. Para mapalakas pa ang sektor ng kalakalan, lumagda ang Pilipinas sa dalawang trade agreements sa 47 ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Presidential Communications Office Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Lumagda bilang tinatawan ng Pilipinas dito si Trade Secretary Cristina Roque. Ito ang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreements o ATIGA at ang ASEAN-China Free Trade Area o ACFTA 3.0 upgrade. Anya, sinusuporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang open market, infrastructure development at regional economic growth. Sa payag ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na binasa ni Undersecretary Castro, ipinaliwanag dito na ang ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade ay isa sa matagal ng mahalagang economic partnership ng ASEAN. Now, with the 3.0 upgrade, both sides are working to make this partnership more modern, more comprehensive, and better aligned with today's global realities. The upgraded protocol opens new opportunities for high-impact cooperation in areas that are increasingly vital to our region's future. Makakatulong din anya ang kasunduan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, pagkakaroon ng patas na kompetisyon, proteksyon sa mga mamimili at sustainable supply chain connectivity. Sa bahagi naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, makakatulong anya ang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA para tugunan ang kasalukuyang mga hamon pagdating sa kalakalan. The enhanced agreement offers significant benefits, particularly through improvements in trade facilitation measures, transparency, provisions, dispute settlement mechanisms, and the inclusion of new and emerging trade elements. Sa ilalim nito, mas magiging madalian niya para sa mga negosyo na makapag-comply sa administrative requirements. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cambodia kung saan suportado nito ang chairship ng Pilipinas sa susunod na taon. Sa pakikipagpulong naman sa Thailand ng Pangulo na pag-usapan dito ang pagpapalawig ng usapin sa sektor ng turismo, agrikultura at trade and investment, kasama na ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa pagsuporta ng Canada sa international law, particular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bukod dito, makikipag-ugnayan din ng Canada sa ASEAN sa pagtutok sa kooperasyon pagdating sa trade and investment at energy. Hazel, Ryan, bukod dito, nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa European Union, United Nations at kay Japanese Prime Minister Sanae Takeichi, ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan. Bukod dito, nangyari din ngayong araw ang ASEAN-US Summit kasama si US President Donald Trump. At yan muna ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa inyo. Maraming salamat, Rod Lagusad.